clarification of CWR holder at sa mga nagbabalak kumuha nito. So, so yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw mga kahabi, welcome po sa ating munting YouTube channel. At kung napadaan po kayo at kung gusto nyo yung ganitong talakayan regarding po sa buhay mag-iibon, ay humingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So ganun din po yung tanong ng ating mga kahabi, sagutin natin at makabahagi tayo ng kahit mga simpleng kasagutan sa kanilang mga katanungan regarding po sa mga clarification of CWR holder at sa mga nagbabalak kumuha nito. So unahin po natin yung katanungan ng ating kahabi na si Basi. Sana matulungan mo po ako magkaroon ng CWR, Sir Olen. Saan makakakuha ng DOS or DOD? So yun po yung kanyang katanungan. Shout out po sa iyo, Kahabi Basi. So si Kahabi Basi ay gustong magkaroon ng CWR. So bago po tayo magkaroon ng CWR o your Certificate of Wildlife Registration, dapat po meron tayong mga requirements. So una pong requirements itong DOS. Ano ba yung DOS? Ito yung Deed of Acquisition, Deed of Sale. Yung DOD naman po ay Deed of Donation. Yung Deed of Donation po, ang mabibigyan lang po nito na ay ang mga kamag-anak ng permittee o yung Certificate of Wildlife Registration holder, ay siya ay makakapagbigay po ng DOD doon lamang po sa third degree relatives. Pero kung hindi po kamag-anak, ay DOS po ang maibibigay. Saan tayo kukuha nito? Doon po sa mga legit at legal source ng mga Certificate Wildlife Registration or Wildlife Farm Permit holder. So doon po tayo makakakuha. So yun po ang kailangan natin para maka-apply or maka-avail sa DENR. So yung Deed of Sale po at saka DOD ay isa lang sa mga requirements. Meron pa ito yung kung sa makabagong requirements ngayon ay kailangan pa ng LTP o yung Local Transport Permit. Kailangan pa ng health certificate ng ibon at saka inspection certificate mula naman sa DENR. Pero kahabi, ang magpo-provide po nito ay yung mapagkukunan natin ng ibon. Yun po ang legal source or legit na magbebenta or magpagkukunan natin ng ibon. So dapat doon tayo sa legit source. So hopefully kahabi Basi ay meron tayong nasagot doon sa inyong katanungan na doon tayo makakakuha ng DOS at DOD doon sa mga legit na mga CWR holder at yung Wildlife Farm Permit holder. Ganun din po yung katanungan ng ating kahabi na si SKL Aviary. Bilang isang CWR holder, at ano ba ang mabibigay nating papers sa ating buyer ng mga non-CITES na ibon para legal ang pagbebenta natin? Mga CWR holder lang kahabi. Yes po, shoutout po sa iyo SKL Aviary. So sa kalaman po ng lahat ay ang CWR holder po ay meron ding authority to trade, to sell. Ngunit yung mga progenies lamang po mga kahabi ang ating pwedeng ipang-out. Progenies ng mga non-CITES species. So dapat yung alaga natin, alam natin kung saan po ito category. Kung non-CITES or CITES appendices. Pag napapabilang po ito sa CITES appendices, hindi po tayo pwedeng mag-trade or mag-sell ng mga progenies nito. Ngunit mapapahintulutan tayo mag-alaga at magparami. Ang authority naman to sell para maging legal yung pagbebenta natin ay yung mga progenies ng mga non-CITES species. So dapat po alamin natin yung mga inaalagaan natin mga kahabi. At yung pangalawa mong tanong kung ano yung maibibigay natin na mga papers ay deed of sale po. Gagawa po tayo ng
deed of sale, tapos ipapanotaryo natin ito para maging valid itong documents na gagawin natin. Tapos kung kamag-anak nyo naman yung inyong pagbibigyan, ay deed of donation kung gusto nyong pagbigay po. Kasi sa deed of donation wala pong involved na pera, pero sa deed of sale po merong involved na pera. Nagbenta po tayo. Sa deed of donation, nag-donate lang po tayo or nagbahagi. So yun po yung maibibigay nating mga papers bilang isang mga CWR holder permittee. So yun po mga kahabi, hope meron tayong mga natutunan, kahabi SKL Aviary, sa inyong katanungan. At ganoon din po yung pangalawang katanungan ng ating kahabi na si Basi. Pag mag-apply po ba ng CWR, pag nag-apply po ng CWR ba, dadalhin po ba ang mga ibon sa DNR? So ito po mga kahabi, paglilinaw po sa mga nag-a-apply ng mga CWR holder. Certificate of Wildlife Registration sa DNR. Dapat alamin nyo muna ang mga patakaran or mga policy ng DNR na ating nasasakupan or kung saan po tayo mag-a-apply. Dahil naglabas po ng advisory ang DNR NCR na iba-ibang araw po ang mga policy ng bawat NCR, ng DENR, bawat region. So makipag-ugnayan po tayo sa mga DNR na ating nasasakupan kung saan po tayong region. Dahil sa DNR NCR, kailangan pang dalhin ang ibon na ating ipaparehistro. Yun po yung kanilang policy. Sa region 5 naman po sa aming lugar, sa Senro Ginubatan, ay hindi na po kailangan dalhin ang ibon pag tayo po ay mag-a-apply ng Certificate of Wildlife Registration. Dahil meron naman silang inspection, site visit sa ating aviary. Doon po nila titingnan yung mga ipaparehistro nating ibon. Kung capable ba tayo na mag-alaga or mag-keep ng mga ibon sa ating area. So doon po doon nila malalaman o doon nila maaprubahan yung ating application after na ma-site visit tayo. So paglilinaw lamang po, depende po ito sa region na ating nasasakupan kung ano po yung policy nila. At sa NCR po, sa DNR NCR ay ang applicant na po ang magdadala ng document stamp. Dahil yung iba pong region, sa kanila na po nanggagaling yung document stamp. Sa NCR, naglabas sila ng panuntunan na makabagong policy nila na ang applicant na po ang magdadala ng document stamp. So, para paglilinaw natin sa pag mag-apply tayo para sa clarification ng CWR holder at sa mga nagbabalak kumuha nito, dapat makipag-ugnayan tayo sa DNR na nasasakupan natin. So hope mga kahabi, meron tayong mga konting naliliwanagan regarding po sa mga CWR holder at sa mga nagbabalak kumuha nito. At yung katanungan, last but not the least, na si Kahabi Claire Grande. Ano po ang gagawin kung namatayan ang alaga na may CWR holder? So okay po. So sa clarification po ng Certificate of Wildlife Registration, kung tayo po ay CWR holder na, mayroon na certificate na ibibigay sa atin ang DNR. Doon po sa certificate ay nakalagay po ang lahat ng mga rules and regulation, guidelines and policies na dapat natin sundin bilang isang permittee or bilang isang CWR holder. Doon sa katanungan ni Kahabi Claire Grande, ano po ang gagawin kung namatayan ang alaga na may CWR holder? Doon po sa number 3 na nakasaad sa Certificate of Wildlife Registration. Sa certificate na po ito sa number 3 po, that all disposition and mortalities of any of the animal stock including the progenies shall be reported in the quarterly breeding report. That all disposition and mortalities, yun po yung mga namatayan tayo, of any of the animal stock
including the progeny, shall be reported in the quarterly report to be submitted within 10 days after the end of the third quarter. Ngunit, meron na pong bagong patakaran muli ang DNR pag meron tayong namatayan. Bukod po doon sa report na ibibigay natin every quarterly, ay kailangan po dapat po pala may necropsy report from licensed veterinarian para malaman po ang cause ng death ng isang ibon. At need then picturean ang ibon at i-attach sa pag-submit ng QBR. So hindi lamang po report ang ating gagawin sa QBR, although pupunta po ipapa-necropsy report pa natin yung namatay na ibon doon sa licensed veterinarian para malaman natin yung cause ng pagkamatay ng ibon. So yun po yung dagdag na obligasyon natin or obligation bilang isang certificate of wildlife registration. So yun, kahabi Claire Grande. So yun po yung ating gagawin pag namatay ang alaga na may CWR holder. So dapat po pag tayo talaga ay nagbabalak na maging isang certificate of wildlife registration holder, ay dapat po sundin natin ang mga rules and regulation, guideline and policies ng DENR. So yun po yung ating magiging tungkulin, magiging obligasyon at magiging part na rin po ng ating pamumuhay sa araw-araw dahil sa ganitong gawain. Dahil nakasad din po sa number 6 ng certificate, deliberate disregard of the terms and conditions of the CWR shall be ground for cancellation of said certificate and shall cancellation of said certificate and shall cause confiscation of all existing wildlife in favor of the government without prejudice to the application of the other measure as provided for under existing laws, rules and regulation. So, kung hindi po natin nasusunod ang mga rules and policy guidelines ng DNR, ay maaring ito ay magiging dahilan ng pagkansela ng ating certificate of wildlife registration at maaari pang makumpiska yung ating mga existing na mga inalagaan dahil lamang po sa hindi natin pagsunod. So kung papasukin natin ang larangan ng pag-ibon at tayo po ay mag-a-apply ng Certificate of Wildlife Registration, siguraduhin natin na meron tayong kapasidad na sa pag-aalaga at sa pagsunod ng mga rules, guidelines, policies ng DENR. So hope mga kahabi, meron tayong mga natutunan sa clarification of CWR holder at sa mga nagbabalak kumuha nito. At meron pa pala paglilinaw kahabi na siguraduhin lang po natin na makipag-ugnayan tayo sa DNR. Hindi po natin kaaway or kalaban or pinagpapahirap sa atin ng DNR. Pagkos magkaroon po tayo ng collaboration sa kanila. Collaboration sa mga local agency, local DNR Penro man ito o Senro. Dahil sila lamang po ang makakatulong sa atin sa mga kailangan natin sa pag-aalaga, pagpaparami ng mga species, ng mga exotic at mga endangered species na kailangan iparehistro sa DENR. Wala pong ibang ahensya na ating lalapitan kundi sila lamang po dahil ito po yung kanilang mandato. So lahat po ng ating mga kailangan, lahat po ng ating mga requirements ay pwede po tayo makipag-ugnayan sa kanila. Dahil lahat po ng mga requirements, mga forms ay pwede nating makuha sa kanila. Dahil sa mga requirements, bibigyan tayo ng mga list of requirements kung ano po yung ating applyan. Yung form, pwede natin i-download sa dnr.gov.ph or pwede tayong humingi sa pinakamalapit na DNR na ating nasasakupan. So hope mga kahabi, meron tayong mga natutunan at mga nakakuha ng idea. At kung nagustuhan nyo ito, yung ganitong talakayan, ay humingi ako ng favor.
please subscribe my YouTube channel, Olen Avery at iba pa. So shoutout din po sa mga kahabi na patuloy natin sumusuporta. Sa mga silent viewers dyan, maraming po salamat. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman sa mga patuntunin ng Certificate of Wildlife Registration at sa mga nagbabalak kumuha nito. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.